So. Zürich zwischen Herking und Gunst und Süd besteht Gefahr durch eine Eisenschnur. Dann wirst du das hier nicht mehr haben, die Bäume hier, die machen tschak, tschak, tschak weg. So, nandito na kami sa Bee House and we're going to spend our autumn holiday or late summer holiday dito sa Bee House. Hello there. So, tingnan nyo, wala akong walking stick. And today is a very beautiful weather. Ang ganda ng sikat ng araw at ng ulap. And mamamasyalan kami. Maglalakad-lakad ng konti doon sa taas. And medyo nakakalakad na ako as you can see. Ayan yung aking paglalakad. Can you see?
di ba? Pero may malaking problema na naman ako. Tingnan mo yung kamay ko, namamaga siya. So nag-start siya kahapon. Actually kahapon paggising ko ng umaga, maga siya, and ang sakit nitong palasingsingan ko, itong ring finger. Can you see? Namamaga siya. And hindi ko siya mabaluktot kahapon and today. As in talagang ang sakit niya. So nag-alala ako and nagpapanik ako, umiyak ako dahil after ng pagaling na ako sa aking pilay, ito naman yung kasunod, namamaga siya. So I was trying to contact my doctor. Buti na lang hindi ko siya na-contact pa kasi uminom ako ng gamot, pain reliever at saka yung parang anti-inflammatory tablet. And then nung naligo ako, naloka ako kasi para siyang normal. Pero sabi ng asawa ko, sa ano daw yun, sa gamot. Ayun o, I can move everything again. Ngayon, sana gumaling siya. Sana hindi siya epekto ng gamot. Sana gumaling siya. So, malaman today. You know, pabalik na ako sa work next month. And excited akong magtrabaho ulit. Pero if may injury ito or something, baka hindi na naman ako makapagtrabaho. So, I am really hoping na maging okay to. Kasi ang papracticing ko na lang these days, yung paglalakad ko ng matino. Kasi nga, I'm going back to work. So there is a dog school training going on there. So they are training the dogs. So, wala akong stick. You see, hawak ko yung stick and I'm walking. So, dapat diretso yung walk ko, hindi ako iika-ika. So, I think diretso naman yung lakad ko at hindi ako iika-ika.
kinukunan niya ako ng picture. So I'm so happy, nakakalakad na ako. Pero ganito lang yung tempo ng lakad ko. Wow, look at that. Oh, I love this. Wow. So, diretso yung lakad ko, pero ganito yung lakad pag iika-ika. So, hindi dapat ganyan. Dapat diretso. So, kung susundin ko yung sinasabi ng katawan ko, iika-ika talaga ako maglakad. Pero, because gagamitin mo yung utak mo para mag-coordinate siya sa katawan mo, iisipin mo bawat hakbang. So mag-focus na ako, ha? Look at that. It's so beautiful. Ayan o, nasa mga bato. Look. Ganda niya. So, dun kami galing. Oops. Dun. And then, lumakad kami pa ganon. So, doon sa mga dulo. Sa dulo-dulo lang tayo, ah. Dulo-dulo lang. Yan. And then, that's the pathway. And I am here. And we're going there. Tapos, paikot. Babalik doon. Kasi doon naka-park yung sasakyan and nakakaramdam na rin ako ng medyo kakaiba, but it's okay. Bawal lang magpabebe. Sa jowa lang dapat nagpapabebe. Sa jowa lang nagpapabebe, ha? So we are here dito sa lugar ng mga aso. Ayan o, nagtitraining sila. I don't know. Irken mo, baby. Look. Tignan mo, look at that. It's Batis. Wow. I love this kind of water. Look at that. I don't know kung anong meron. I think kasama rin ako eh. Aso ako ng asawa ko. Look at that. Oh my God. So cute. Home the training. So nasa bundok kami. Pero merong basurahan at saka supot for ebak ng aso. Diba? Pero nasa bundok ka. Oh my God. Oh my God, 3 kilometers walk without a stick. Grabe yung pagkatuwa ko.
my God, I'm so happy. So, we are here. I'm so happy. Congratulations to me. Sehr gut gemacht. Yeah. So. So, we arrived. We are here. And nakabukas na ako ng mga kandila and everything. And look, it's officially wala na akong tungkod. And it's beautiful outside. Let's go out. Look. So look at that. It's sunset. And it's so beautiful. I am so happy. I'm so happy. Wow. Wow. So, nandito ako sa kitchen and meron akong parang pata. Palalambutin ko to, lulutuin ko to kasi it's a celebration dahil nakakapaglakad na ako ng walang tungkod and hahaluan ko to ng atay. Nandiyan sa ref yung atay. So, nandito sa ref yung atay ng baboy. I have two and ihahalo ko siya dito sa pata. And papalambutin ko tong pata ng matagal para lumambot talaga siya. Kasi parang pre-cook lang siya. And then mag-aadobo ako. Parang, I don't know, mag-improvise ako ng something Filipino. Pero hindi ko lang alam kung gout itong naramdaman ko sa daliri. So, malalaman ko tonight kapag kumain ako niyan at nanakit na naman to, ibig sabihin gout talaga siya. So, arthritis talaga siya. Pero, if not, then I will be the happiest person alive.